Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga tao na isinisilang nakakaiba sa paningin ng mga taong bukas ang mga mata at bibig kesa sa puso. Sila yung may tuturing nating espesyal dahil sa kanilang pambihirang kondisyon na wala sa normal na individual. Ngunit katulad ng mga batang sinisilang sa mundo ay wala rin naman silang pinagkaiba dahil tayo ay pare-pareho. Pare-parehong tao. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang gabi or magandang araw, depende kung kailan ninyo babasahin ang sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kiyon, 28 years old at nagtatrabaho ako bilang virtual assistant. Pero bago ako mapunta sa career ko na ito ay marami akong trabaho na pinagdaanan. Bata pa lamang ay masasabi kong masipag at madiskarte na ako. Palibasa ay hindi rin naman kasi ako pinanganak na mayaman o nagmula sa mayamang pamilya. Pero hindi naman kami madalas nagugutom. Sadyang isang kahig isang tuka lamang. Tubong San Ildefonso sa Bulacan ng pamilya ko, Papa Dudut. Pa-extra-extra lang sa construction ng tatay ko at mananahin naman si nanay. Bali nag-repair siya ng mga sirang damit, zipper ng bag at pantalon at nagko-customize din. Gumagawa rin siya ng mga shorts, pambahay at mga damit ng bata tulad ng sando at t-shirt na binebenta niya sa tapat ng aming tinitirhan. 4 kaming magkakapatid at ako ang pinakabunso. Kaya lang nung pinagbubuntis ako ni nanay ay nagkaroon daw siya ng problema sa kanyang kalusugan. Dahilan kaya pinanganak akong may espesyal na kondisyon na kung tawagin ay dwarfism o mas kilala natin bilang unano. Oo, unano ako at less than 4 feet lamang ang aking tangkad. Literal na hindi lumaki, Papa Dudut. Dahil sa pagiging maliit ko ay hindi naging mabuti at maganda ang karanasan ko noong kabataan ko. Sabagay kahit naman sa edad ko ngayon ay nakakaranas pa rin ako ng diskriminasyon. Hindi na yata talaga magiging bukas ang mundo at puso ng ibang tao tungkol sa kondisyon ng mga katulad namin. Kung tutuusin ay hindi naman bago ang pagiging unano, lalo na sa makabagong mundo at henerasyon na ginagalawan natin. Hiling ko lang ay mas maging malawak ang pangunawa ng ilan tungkol sa ilang bagay na hindi namin kontrolado. Kung tatanungin ninyo ako, kung ginusto ko bang maging unano, syempre hindi ang isasagot ko. Papa Dudut, magsisimula ang kwento ko noong malapit na akong ipanganak ni nanay. Sabi niya nasa 8 buwan na raw ako na ipinagbubuntis niya. At kung ano-ano na raw ang kababalaghan ng kanyang naranasan. Taga Negros ang angkan ng nanay ko at doon din siya pinanganak at lumaki at lumuwas na lamang dito sa Bulacan para magtrabaho. Dito na rin sila nagkakilala ng aking tatay na matagal nang residente ng San Ildefonso. Kaya nga talamak din ang kwentong aswang sa probinsya ng aking nanay na nadala niya hanggang sa paglipat niya ng ibang lugar.
Sabi niya sa lahat ng mga anak niya, sa akin lang daw siya natakot ng husto. Kasi bukod sa banta ng mga tiktik sa anyo ng malalaking ibon na laging umaaligid sa bahay namin at madalas na nakadapo raw sa sanga ng puno ng ipil-ipil, ay lagi rin siyang binabati ng isang matandang babae na pinaghihinala ang aswang ng nanay ko. Hindi naman daw sa pagiging mapanghusga, pero walang mintis daw ito kung humima sa kanyang tiyan simula nung lumipat ito malapit sa tinitirhan namin. Bali tumira raw ang naturang matandang babae sa bahay kasama ng kanyang apo na nagtatrabaho bilang call center agent. At ayon sa mga chismis ay galing siya sa Iloilo. Pero para sa akin ay mababait ang mga Ilonggo dahil meron akong kaibigan na mula sa probinsyang yon. Kilala nga sila bilang magigiliw magsalita kahit nagalit. Pero sa lahat ng mga kababalaghan na naranasan ni nanay noong ipinagbubuntis niya ako, ay may isa raw na hindi niya pinakamakakalimutan. At yon ay ang karanasan niya sa mga duwende. Oo, Papa Dudut. Mga duwende na katulad kong maliliit din. Ang sabi ng nanay ko ay lagi raw siyang nakakarinig ng mga maliliit na boses na para bang bumubulong sa kanyang tenga. Dahilan kaya madalas siyang magising mula sa pagkakahimbing. Ilang beses na raw siyang naalimpungatan sa pagkakatulog dahil nakakarinig siya ng mga nagkwekwentuhan sa malapit pero hindi naman niya mahanap ang pinanggagalingan ng naturang boses. Sinong kakwentuhan mo? Tanong ng nanay ko sa aking tatay na labis naman itong pinagtaka. Wala akong kakwentuhan, mag-isa lang ako rito. Sagot naman ng tatay ko ayon sa kwento sa akin ni nanay. Natawa pa nga raw ang nanay ko noon kasi imposibleng walang kausap si tatay. Gayong hindi lang isa at dalawang beses ang narinig niya kundi higit pa doon. Pero sa huli sinabi lang ulit ng tatay ko na wala talaga siyang kausap. Napag-isip-isip ko tuloy ni nanay na baka nag-i-imagine lang siya o nananaginip pa ng gising. Pero naulit pa raw yon ng naulit hanggang sa pagdudahan na niya ang kanyang sarili kung imahinasyon lang ang mga boses na naririnig niya o baka raw nababaliw na siya. Ewan, Papa Dudut. Pero hindi ko mapigilang matawa nang marinig ko ang kwentong yon ng nanay ko. Kasi parang ang imposible namang mangyari yon pero mahiwagang mundo natin. Minsan akala natin alam na natin ang lahat pero marami pa pala tayong hindi nalalaman. Sa pagpapatuloy ng kwento sa akin ng nanay ko, ay nabanggit niya na kaya siya naghinala na mga duwende yon at nakumbinsi na tama ang kanyang sapantaha ay nang dahil may sa ilang beses na raw siyang nakakita ng mga maliliit na yapak ng paa mula sa labas ng bahay namin papasok sa loob. Tapos laking gulat niya nang madiskubring punso sa likod ng matataas. Natalahib ng minsang sundan niya ang pinanggalingan ng naturang mga yapak. Dagdag pa ni nanay ni minsan ay hindi pa niya nakita ang punso na yun doon. At nung tinanong niya si tatay ay pareho lang ang kanilang sinabi. Papa Dudut, habang papalapit na ang kabuwanan ni nanay ay mas lumala raw ang pagpaparamdam sa kanya ng mga duwende. Nandun yung nag-iiwan na raw ang mga ito ng kung ano-anong bunga ng punong kahoy, iba't ibang klase ng dahon, maliliit na mga sanga, mga bato na makikintab at may kakaibang hugis at kung ano-ano pa raw na mga bagay sa tabi ng unan niya. Noong tinanong ko kung ano ang nararamdaman ni nanay, sa tuwing ginagawa yun ng mga pinaghihinalaan niyang duwende ay sinabi niya sa akin na natatakot daw siya.
Baka raw kasi kung ano lang ang makita niya na dinala ng mga ito para sa kanya sa paggising niya. Pero wala namang ginawa ang mga duwende para saktan ang nanay ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na ipinanganak na niya ako. Habang nagkakaedad ako ay naging malinaw ang aking kakaibang kondisyon. Kaya nga mabilis na kumalat sa mga kamag-anak namin na nasa probinsya na baka sinumpa ako at nakursunodahan ng mga duwende. Minsan din kasing naikwento ni nanay sa isang tiyahin niya ang pagpaparamdam ng mga hinihinalan niyang duwende sa kanya noong ipinagbubuntis pa lamang niya ako. At eto namang tiyahin niya ay kinuwento sa iba nilang kamag-anak, kaya ganoon na lamang ang takot at pag-aalala nila para sa baby na dinadala ni nanay noon. Which is ako nga. At nung pinanganak ako at naging unano ay sa kanila unang nagmula ang mga tukso at pangaasar sa akin. Ayon pa sa kwento ni nanay, nung pinanganak daw ako, tingin niya ay binabantayan ako ng mga duwende. Nung una raw ay natakot pa siya kasi baka kunin nila ako. O kung ano ang gawin sa akin, pero habang tumatagal ay naging panatag na rin naman siya. Sa kabilang banda, hindi naniniwala ang aking tatay sa nanay ko at madalas na sinasabihan daw niya siya na nasisiraan ng ulo. Papa Dudut, kinatagalan ay nagbago ang pakikitungo ng tatay ko sa aking nanay. Dati ay masipag at responsable pa raw ito na haligin ng tahanan. Pero biglang nagbago ang ugali ng tatay ko matapos niyang makapagtrabaho sa Maynila. Doon kasi sila na destino ng construction company na kanilang pinapasukan. Stay in sila doon sa loob ng 5 buwan. Ayon kay nanay, nagsimulang pumalya at hindi na raw naging regular ang pagpapadala ng pera sa kanya ni tatay, kaya madalas silang sumala sa pagkain. Hirap na hirap noon si nanay kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na pera na nakukuha niya kay tatay. That time ay naging mahina rin ang pagbebenta niya ng mga natahin niyang damit. Kaya naman sumala talaga kami ng husto sa pagkain at perang panggastos. Tapos kapag hinihinga ni nanay si tatay ng pera, ay nagagalit raw ito sa kanya at pinagmumura siya. Pero ang pinaka malalang ginawa ni tatay sa nanay ko ay nung sinimulan na niya itong pisikalin. Nagkapasa noon sa braso si nanay dahil sa palo sa kanya ni tatay. Iyak daw siya ng iyak noon pero wala naman siyang magawa dahil hindi niya malabanan ng tatay namin. Malakas daw kasi ito at mapagpatol, ultimo sa mga kapatid ko noong mga panahong yon. Ay maliliit pa rin. Dagdag pa ni nanay, sobrang sama rin daw ng kanyang loob gayong noon na nga lang ito umuwi ay palagi pang naglalasing at nananakit. Galit din daw sa akin ang tatay dahil ako lang ang pinanganak na hindi normal. Kaya madalas niya akong tinatawag na salot. At sinisisi niya si nanay pati na rin ang kwentong duwende nito kaya ako nagkaganito. May isang beses na sinagot siya ni nanay dahil pakiramdam niya ay napahiya siya. Kaya niya sinampal ng ubod lakas ang nanay ko, Papa Dudut. Nag-iwan pa nga yun ng pasa sa kanyang labi at nakatulugan na lang daw ng aking nanay ang pag-iyak. Kinabukasan ay ginising siya ng sigaw ni tatay dahil daw sobrang sakit ng kanyang kamay na bigla na lamang namaga. Bukod sa pamamaga ng kanyang kamay ay sumakit din ang tiyan ng aking tatay. Sinabi ni nanay na isugod na siya sa ospital pero ayaw naman ng tatay ko. Takot pala siya sa mga doktor kaya tiniis na lamang niya ang ilang araw na mga sakit na nararamdaman. Dagdag pa ni nanay ay awang-awa na raw siya kay tatay, lalo't nagsimula na rin itong magsuka at mawala ng ganang kumain. Nung hindi na ito kumakain ay tubig na lang daw ang sinusukan nito kaya namayat ito ng husto.
Hindi pa rin nawala ang pamamaga ng kamay ng tatay ko makalipas ang 1 buwan. Sobrang payat na raw ni tatay ng mga panahong yon. Butot balat na kung ilarawan ni nanay. Hinala ng nanay ko ay kagagawan daw ng mga duwende ang nangyari sa tatay namin. Dahil nakita raw ng mga ito ang pananakit ni tatay sa kanya. Kaya nga nagmakaawa si nanay sa punso ng mga duwende isang kalaliman ng gabi. Umasa siya na pagagalingin ng mga ito ang tatay ko at babawiin ang sumpa sa kanya. Sinabi ni nanay na nagsisisi na raw si tatay at nagbagong buhay na. Saka naniniwala si nanay na kapag nagbago ang isang tao ay patatawarin siya ng mga duwende. Pero doon nagkamali ang nanay ko dahil kinabukasan daw ay nakita na lamang niya na wala ng buhay habang nakanganga at dilat na dilat ang 2 mata ng aking tatay. Ang sabi ng nanay ko ay para raw nakakita ng nakakatakot ang tatay bago siya nawalan ng buhay. O pwede rin na yon ang sanhi kung bakit siya namatay. Anuman sa 2 yon ay malaki ang totoo na walang ibang sinisisi si nanay kundi ang mga duwende, Papa Dudut. Dahil sa nangyari ay naapektuhan noon ang trato sa akin ng sarili kong ina. Yung pagmamahal niya sa akin bilang anak ay unti-unting parang nawawala hanggang sa hindi ko na yun tuluyang maramdaman pa. Madalas din niya akong sisihin sa pagkamatay ng tatay ko kesyo baka tama raw si tatay na isa akong salot at kampo ng demonyo. Nang mga panahong yon ay nagkakaisip na ako at naiintindihan ko na lahat ng mga sinasabi sa akin ng nanay ko. Kaya nga sobrang sakit bilang isang anak ang pagkaita ng pagmamahal ng sarili mong ina. Hindi pa doon tumigil si nanay dahil pinaparamdam niya sa akin na hindi niya talaga ako mahal kesa sa mga kapatid ko. Oo, hindi nga niya ako pinalayas noon sa amin pero parang hindi naman na anak ang turing niya sa akin. Oo, pinag-aaral niya ako pero hindi niya ako binibigyan ng baon o binibilhan ng bagong damit at gamit sa eskwelahan. Kaya nga nung tumutong ako ng grade 5 ay natuto akong magtinda ng pagkain sa aming eskwelahan. Para lang meron akong pangbaon at dagdag kita na rin panggasto sa school. Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ay sumasama ako sa mga kaibigan ko para mangalakal na siyang ibinebenta namin para kumita ng kakaunting pera. Lahat ng sakripisyo ay ginawa ko kahit na extra challenge sa akin ang mamuhay ng normal dahil sa aking kondisyon. Pero naniniwala ako na walang mababa na hindi inaangat ng Panginoon. Sa kabila ng aking kalagayan ay nandun pa rin yung pag-asa na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat, Papa Dudut. Siyempre bilang unano ay hindi ako nakataka sa pangungutya sa akin ng mga kamag-aral ko. Ang natatandaan kong pinakamalala nilang ginawa sa akin ay noong nasa high school ako, inihulog nila ako sa isang imburnal na punong-puno ng putik. Mabuti na lang at mababaw lang ang tubig na nandun pero umuwi naman akong madungis at mabaho. Pagkakita sa akin ng nanay ko ay galit na galit siya sa itsura ko, Papa Dudut. Nung ikinuwento ko kung paano ako nagkaganon ay mas lalo silang nagalit sa akin. Imbes na sa mga kaklase kong gumawa ng bagay na yon. Kaya nga nagalit din ako sa nanay ko kasi imbes na kampihan niya ako na sarili niyang anak ay hindi yon ang ginawa niya. Kaya hindi niyo ako masisisi kung nagkaroon ako ng inggit sa iba kong kamag-aral na mahal ng mga nanay nila. Papa Dudut, noong gabing yon umiyak ako ng umiyak pero tahimik lamang dahil ayokong marinig yon ng nanay ko. Kasi sigurado ako na lalo lang nila akong pagagalitan. Tapos sa pagitan ng aking paghikbi ay bigla akong napatigil. Nang may marinig akong maliit na mga boses
na nagsasalita malapit sa aking tenga. Napadilat ako ng mga mata at nagtaka. Sinubukan kong baliwalain ang mga boses na narinig ko at umaasa ako na mawawala din yon. Dahil guni-guni ko lamang yon. Kaya lang ay muli ko na namang narinig ang mga boses at ng mga oras na yon sigurado kung hindi bunga yon ng imahinasyon ko. Napalunok ako ng laway nang hanapin ko kung nasaan ang mga boses. Pero wala talaga akong makita na kahit na ano. Tapos ay napansin kong unti-unting lumiit ang mga boses na narinig ko o senyales na lumalayo sila sa kinaroroonan ko. Kaya maingat akong bumangon sa higaan at dahan-dahang lumakad palabas ng bahay namin. Dahil papunta doon ang mga boses na aking naririnig. Paglabas ko ng bahay namin ay kinilabutan ako kaagad matapos sumaplos ng malamig na simoy ng hangin sa aking mga balat. Napatingala tuloy ako sa madilim na gabi at bahagyang nasilaw sa bilog na bilog at nagliliwanag na buwan. Pagkatapos ay muli kong narinig ang mga maliliit na boses, pero that time ay mas malapit na yon sa akin. Sa katunayan, nasa may kinatatayuan ko na, kaya dali-dali akong napayuko upang silipin ang mga nilalang na pinanggagalingan ng mga maliliit na boses na yon. At laking gulat ko nang tumambad sa akin ang duwende. Sa takot ko ay hindi ko na natitigan ng matagal ang naturang mga nilalang at nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay namin. Nagtalakbong ako ng kumot at nagdasal na sana'y hindi totoo ang aking nakita. Hindi ko akalain na makakatulugan ko na lamang ang takot ko, Papa Dudut. Ngunit nang magising ako ay sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. Pagpasok ko sa eskwelahan ng araw na yon ay nabalitaan kong hindi nakapasok ang mga kaklase kong nang bully sa akin at naglaglag sa kanal dahil meron daw silang malalang sakit. Hindi namin alam kung anong klaseng sakit ang tumama sa kanila pero bilang may hinala na ako sa kung sino ang posibleng nagbigay ng sakit na yon sa mga kaklase ko ay hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding takot. Bumalik sa aking alaala ang lahat ng kwento sa akin ng nanay ko tungkol sa kung paano pinahirapan ng mga duwende ang aking tatay hanggang sa kamatayan niya. Natakot ako na baka ganun din ang gawin ng mga nilalang na yon sa mga kamag-aral ko na umaway sa akin. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 araw ngunit hindi pa rin nakakapasok sa eskwelahan ng mga kaklase ko na nambuli sa akin. Ang bali-balita ay sabay daw silang sinugod sa ospital sa kadahilan ng kritikal ang kanilang kalagayan. Takot na takot ako pero wala akong imik dahil kung tutuusin ay hindi ko naman alam ang gagawin. Alam kong hindi na mababawi ang mga sumpa ng duwende. Kahit na makiusap ka pa sa kanila dahil kung posible yon sana hindi namatay ang tatay ko noon. Sana pinakinggan nila ang pakiusap at pagtangis ng nanay ko pero hindi dahil inagaw pa rin sa amin ang kamatayan ang tatay ko. Kaya nga hindi ko masisisi si nanay kung bukod sa mga duwending hindi naman niya nakikita ay humanap siya ng masisisi sa katauhan ko. Masakit lang sa akin kasi alam ko na wala naman akong kasalanan. Mabilis na nagdaan ang 2 pang araw, pumasok ako noon sa eskwelahan. At naabutan kong nag-iiyakan ng aking mga kaklase gayon din ang mga advisor namin. Ayun pala, kababalita lamang sa kanila na pumanaw na raw ang mga kaklase namin na sabay halos nagkasakit at naospital. Yung isa ang kinamatay ay severe dehydration at yung isa naman ay cardiac arrest. Matinding kilabot ang namayani sa aking pagkatao at mistulang akong natuod sa aking kinatatayuan. Gusto kong umiyak dahil sa malungkot at nakakakilabot na balitang yon. Ngunit wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero
Panghihina lang ng tuhod ang naramdaman ko ng mga panahong yon. Makalipas ang ilang minuto ay nag-excuse ako sa aking guro upang pumunta sa banyo. At pagkatapos ay doon sumuka. Bigla na lamang kasi akong nakaramdam ng pananakit ng sikmura, dala na rin siguro ng matinding anxiety dahil sa malungkot at masalimuot na balita. Papa Dudut, nangihina pa rin at masama pa rin ang aking katawan ng araw na yon hanggang mag-uwian. Tapos pagdating ko sa bahay namin ay sanalubong agad ako ng nanlilisik na mga mata ng nanay ko. Siyempre naguluhan ako. Natakot ng husto dahil hindi ko alam kung bakit siya galit na galit sa akin, kararating ko pa lamang ng bahay namin. Yun pala ay nakarating na rin sa kanyang balita ng pagpanaw ng dalawa kong kamag-aral na nambuli sa akin kamakailan. Sinasabi ko na nga ba na may sa demonyo ka? Sigaw niya sa akin. Gulat na gulat ako kaya natameme ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Una, pinatay ng duwendeng yon ang tatay mo. Tapos ngayon yung mga kaklase mo naman. Sinong susunod na papatayin ang mga kalahi mo? Ako na nanay mo kasi masama ang turing ko sa iyo? Aniya. Hindi ko nasagot ang tanong sa akin na yon ni nanay dahil sa halip ay mas pinangibabawan ako ng takot. Kung totoo nga na target ng mga duwende ang mga taong masama ang turing sa akin, ayoko namang pati nanay ko ay gawa nila ng masama. Kahit na hindi mabuti ang trato sa akin ni nanay ay hindi ko nakakayaning mawalan pa ng isang magulang. Hindi po nila kayo gagalawin, pangako yan, sabi ko sa nanay ko. Kaya nga wala na akong sinayang na sandali ng gabing yon dahil mabilis na akong nagtungo sa punso ng mga duwende na napapalibutan ng matataas at matatalim na talahib. Nang mga panahong yon ay wala na akong ibang iniisip kundi ang masigurado na huwag nilang gawa ng masama ang nanay ko dahil hindi ko kakayanin na maulila sa isa pang magulang. Kaya nga nagmanik luhod ako at nakiusap sa tahanan nila at umaasa na maririnig nila ang aking panambitan. Nang sandaling yun ay bigla na lamang kumulog ng malakas na sinunda ng matalim na kidlat. Tapos ilang sandali pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. At isang nakakatakot na tawa na animoy mula sa lupa ang aking narinig. Papa Dudut, ang naalala ko na lamang noon ay tinatawag na ako ng nanay ko papasok sa bahay namin. Kitang-kita ko sa reaksyon ng mga mata at mukha niya ang labis na pag-aalala. Tapos ay muling kumulog ng malakas at kumidlat ng pagkaliwa-liwanag dahilan para tamaan ang naturang punso sa aking harapan. Siyempre dahil malapit ako doon ay tumalsik ako at bahagyang napuruhan. Nilapitan ako ng nanay ko at umiiyak sa aking harapan sa pag-aakalang napatay ako ng kidlat. Pero hindi po ako napatay ng mga sandaling yon kaya malaki ang pasasalamat niya sa may kapal. Fast forward, nilagnat ako ng mataas at matindi ng gabing yon. Hanggang kinabukasan dahilan para hindi ako makapasok sa eskwelahan. Tapos may ilan din akong galos at sugat sa katawan bunga ng tumamang kidlat sa punso ng mga duwende na nasa aking harapan. Buti na lang talaga at maliit akong tao kaya ang unang tinamaan ng kidlat ay yung punso na mas mataas kesa sa akin. Sa unang pagkakataon ay tinuring kong blessing in disguise ang pagiging unano ko, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay gumaling din naman ako at bumuti rin ang aking pakiramdam. Muli ako nakapasok sa eskwelahan at pakiramdam ko ay unti-unti namang bumalik sa normal ang lahat. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na ang punso ng mga duwende ay masasabi kong winasak na yon ng kidlat na tumama rito kamakailan lang. Hindi ko masabi kung mabuting bagay yon pero simula nang mangyari yon ay wala na ulit akong narinig na mga maliliit na boses. Papa Dudut, siguro kung may magandang naidulot ang kamuntikan kong pagkamatay ay biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ng nanay ko. Oo, hindi na niya ako inaalipusta katulad ng dati at hindi na rin niya ako sinasabihang salot o kampo ng demonyo. Sa wakas ay tinuring na rin niya akong anak na dinala niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. At sa unang beses na kay tagal
Pakiramdam ko ay naramdaman kong nagkaroon na ako ng nanay. Sobrang saya pala sa pakiramdam na mahalin ang sarili mong ina, Papa Dudut. At bagaman nakakalungkot din kung iisipin na kailangan pang malagay sa alanganin ang buhay ko para lamang maramdaman ang kalinga ng nanay ko, ay mas pinili ko na lamang na hindi mag-focus doon. Ayaw ko nang mabuhay na mayroong sama ng loob sa aking ina, dahil kahit may kapansanan ako noong sinilang ay hindi ko kayang magtanim ng galit sa isang tao. At magpahanggang ngayon ay yun pa rin ang bagay na pinanghahawakan ko. Sa paglipas nga ng mga taon ay hindi pa rin naging madali ang pagdadala namin sa buhay. Pero walang hindi kakayanin ang pusong matatag at hindi marunong mawala ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. At nagbunga nga ang pagsisikap na yon matapos kong makapagtapos ng kolehiyo at nung napasok ko ang kasalukuyan kong career bilang virtual assistant. Naniniwala ako na kahit maliit akong tao ay kayang-kaya ko namang harapin ang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po kahit na hindi masyadong nakakatakot ang storya ko ay naaliw pa rin ang mga avid listeners ninyo. Sobrang panatiko ako ng programa ninyong ito online, kaya naman naisipan kong magpadala na rin ng sulat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Keyon. Maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong sulat sa aming programa, Keyon. At kinakalungkot ko ang mga malulungkot at masasalimuot na pinagdaanan mo sa buhay. Mabuti na lang dahil hindi ka sumuko. Iba talaga ang nagagawa ng pag-asa sa mabuti kahit na mukhang hindi na bubuti ang sitwasyon. Alam na alam mo na sa huli magiging maayos din ang lahat. Napakahiwaga ng mundong ginagalawan natin. Kaya nga matuto tayong rumespeto hindi lang sa ating kapwa-tao kundi maging sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Mahalin natin ang ating kalikasan at ang mga ibang naninirahan dito. Patuloy tayong gumawa ng mabuti palagi kahit na mahirap magpakabuti sa pang-araw-araw. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po'y suportahan ninyo ang Papa Dudut Daily Vlogs, yung aming mga update sa araw-araw. At ganoon din po yung Gian Gianna Vlogs at yung aming Kaistorya YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.